A blessed day mga kapatid, dadako po ulit tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon na matatagpuan po natin sa Luke chapter 20 na pinamagatan ko pong evil farmer or good farmer. A farmer po is a person who runs and works on a farm. Sila po yung nag-aalaga ng iba't ibang uri ng pananim or hayop para sa gatas, itlog, or karne. So, tayo po ay nabubuhay sa mundong ito para po sa Panginoong Diyos. To worship Him, to love Him, to serve Him. At inaasay niya tayo bilang farmer sa mundong ito dahil ito yung very first task natin bilang human. Sabi sa Genesis 2, God places Adam in the Garden of Eden to work and take care of it, cultivate and keep it. Siya yung pinaka-first farmer or gardener. And after being expelled from Eden, Adam was tasked with farming to produce food. So dito po sa Luke 20, nakapaloob po dito ang parable of the evil farmer. Kung tayo ay mga farmer sa mundong ito, tayo kaya ay nagmula sa lahi ni Cain, the father of evil farmer, or sa lahi ni Abel, the good farmer. So sa Luke 20 verse 9, kinuwento ni Jesus sa mga tawang talinhaga ito. May isang tao na nagtanim ng ubas sa kanyang bukid. Pagkatapos, pinaupahan niya ang ubasan sa mga magsasaka at pumunta siya sa malayong lugar. Nang panahon na ng pamimitas, pinapunta niya ang isang alipin para kunin ang kanyang parte. Pero binugbog siya ng magsasaka, pinaalis na walang dala. So nagsugo ulit siya ng pangalawang alipin, ganun ulit ang ginawa ng mga evil farmer. Ng pangatlong alipin hanggang sa pang-apat na ang anak niya na mismo ang kanyang sinugo. Pero pinatay ito ng mga evil farmer dahil nais nilang makuha na ang lupa para wala nang mapamanahan ito. So makikita po natin kung gaano sila kasama. So, paano ba natin madi-distinguish ang evil farmer? So, una, he doesn't recognize the authority of the owner. So, dito po sa kwentong ito, ayaw nilang tanggapin yung authority ng mga sinuko na may-ari ng ubasan dahil threatened sila because of their greediness. Pangalawa po, doesn't give back. So, sila po ay mapang-angkin at sakim. Ayaw nilang magbalik, magsulit, magbigay ng part na nararapat sa owner. Dahil kung tutuusin, wala silang aanihin kung hindi sila pinagkatiwalaan pansamantala ng may-ari ng ubasan. Imbis na maging grateful and thankful sila, naging bitter sila at nagharang sila. Hoarding or pagharang, ito po ay isang kasalanan. Ito po ay manifestation ng kasakiman. A lack of trust in divine provision and a failure to care for the needs of others. So sa buhay natin, meron pa ba tayong dapat ibalik sa Panginoon pero hinaharang natin at ayaw natin pakawalan? So sabi sa verse 25, sabi ng Panginoong Jesus, the coins bear the image of Caesar. So give back what belongs to him. But you, so ikaw nga, you bear the image of God. So tumingin po tayo sa salamin. We bear the image of God. So give back to God what belongs to Him. Diba? Ang lahat ng meron tayo ay pag-aari niya. Ang tanong, nagbabalik ba tayo? Tayo ba ay lahi ni Cain? Kung magbibigay man tayo ay hindi natin kailangan or napagpilian na natin. Or lahi ni Abel, the good farmer, na yung pinaka-best ay in-offer niya sa Panginoon. So, pangatlo, meron po silang scheming strategy dahil sila po ay mga tuso. So, nagbuo sila ng masamang plano para magkaroon sila ng pagkakataon to catch someone for a specific mistake. Nag-set po sila ng trap at pumatay sila. So, when we reject God's authority sa buhay natin, when we don't give back and don't honor Him, nauuwi ito sa pagpatay, kapahamakan at sumpa sa ating buhay. Ang kasakiman sa mga mundong bagay at inggit ang isa sa mga nagtutulak sa tao na pumatay. Kaya ipalinis po natin sa ating Panginoon ang ating mga puso. So sa conclusion po natin, let's work things out sa ating buhay pananampalataya. Saan ba tayo nagkukulang sa Panginoon? Saan ba tayo hindi nagiging tapat? Nabibigay ba natin sa Kanya ang tamang pagpaparangal? So let us check our hearts. Di ba po? To be a good farmer, dapat po, let us always recognize, una,
and acknowledge God's authority sa ating buhay. This requires yung ating pagsunod at pagsurrender. Una sa Diyos, at pag may pinadala siya sa ating buhay na lingkod, huwag natin pahirapan, bugbugin. Dati physical na ang gulpi, ngayon ang bugbog po ay mental and emotional dahil nga mga pasaway. Dapat pag kinakausap tayo ng ating mga pastors, ng mga leaders, nagkakaroon naman sila ng galak sa puso dahil sa nakikitang pagbabago sa atin. Hindi pag narinig ang pangalan natin, kinakabahan na sila dahil maiisip nila, ano na naman kaya ang problemang dala nito? So pangalawa po, let's honor God by giving back what belongs to Him. Huwag tayong mag-resist, huwag tayong mag-hesitate dahil pag buong puso at buong galak natin ibinigay ang para sa Kanya, mas iba yung pagpapala pang ibabalik niya sa buhay natin. We will experience yung untold blessings ng ating buhay. So, pangatlo po, do not set a trap for others. Dahil tandaan po natin, sabi sa Kawikaan 26:27, ang humuhukay ng patibong ay siya ring mahuhulog doon. Ang nagpapagulong ng bato ay siya ring magugulungan nito. And last, mag-ingat tayo sa mga huwad na tagapagturo upang hindi tayo maligaw. Sila yung mga nagtuturo pero hindi naman nakikita sa buhay nila ang kanilang tinuturo. Gusto lang nilang nakakakuha sila ng benefit sa tao at yung pagpaparangal sa kanila. At tayo naman bilang nagtuturo na nawa makita din sa buhay natin na yung mga tinuturo po natin na hindi tayo mapabilang sa mga huwad na tagapagturo. Sa tandaan po natin, ang Panginoong Diyos ay ang source ng karunungan. Hindi po siya maiisahan di naman. Alam niya ang nangyayari sa buhay natin. Alam niya yung mga ginagawa natin at gagawin pa. So sabi niya sa verse 38, He is the God of the living, not the dead. So let's give back what belongs to Him. Nawa po may natutunan kayo. God bless you all.